Sa eksena na ito, hinarap ni Elise ang isang hindi kilalang tao matapos niyang talunin ang ilang sundalo. Tinanong niya kung totoo bang tumulong ito kay Mad Dog ng camp sa isang labanan laban sa Numbers na nagresulta sa pagkatalo ni Anna at ng iba pa. Ang tahimik at shock na reaksyon ng hindi kilalang tao ay nagpapahiwatig kay Elise na totoo ang mga paratang. Sa loob-loob niya, kinondena niya ang desisyon na nagdulot ng di kinakailangang pinsala sa kanilang sariling mga agent, lalo na sa konteksto ng unti-unting paghina ng Numbers. Hinamon ng hindi kilalang tao si Elise kung bakit mahalaga sa kanya ang sitwasyon na iyon. Sinabi ni Elise na nagdusa ang kanilang mga agent, pati na rin siya, dahil sa mga desisyong ginawa. Iginiit ng hindi kilalang tao na ang tanging responsibilidad ni Elise ay ang sumunod sa mga utos, at tinanong kung mali ba ang kanilang mga desisyon. Si Elise, sa kanyang pananahimik, ay napilitang sumang-ayon na hindi sila nagkamali. Pagkatapos, binigyan ng hindi kilalang tao si Elise ng huling babala na ang anumang paglabag o pagkilos sa sariling pasya ay hindi na papayagan, na nagpapahiwatig na ang kahihinatnan ay magiging kasing bigat ng kasalukuyang sitwasyon. Pumayag si Elise sa babala ng hindi kilalang tao na may pagbibigay. Pagkatapos, inutusan siyang bumalik at maghintay para sa karagdagang mga utos. At nang makaalis na si Elise, nagkomento ang isang sundalo tungkol sa kanyang kahusayan sa kasanayan, pero tinukoy din ang kanyang kakulangan sa kontrol bilang isang malaking problema, bagamat may mga hakbang na sa kaligtasan, may mga alalahanin pa rin. Nagtanong ang hindi kilalang tao kung may partikular na misyon si Elise. Imunungkahi ng sundalo na ilagay si Elise sa standby bilang parusa sa paglabag sa mga utos. Subalit, tinutulan ito ng hindi kilalang tao, diin ang kahalagahan ng hindi pagsayang ng mahalagang yaman tulad ni Elise, at sa halip ay inutusan siyang mag-infiltrate sa isang tiyak na lokasyon. Lipat ang eksena sa SW building, tinatanggap ng mga bodyguard ang lahat, na binanggit ang pagdating ni Eugene na may ngiti. Samantala tahimik at nag-iisip si Eugene. May isang bodyguard na nagbiro na sa wakas ay nagtapos na si Eugene sa pagiging pinakabata sa grupo. Inanunsyo naman ni Sukjo na may bagong mga rookie bodyguard na sumali sa kanilang grupo. Kinausap ni Eugene si Sukjo, nagtatanong kung bakit siya lang ang kinikilalang nagtapos sa pagiging pinakabata, at nagpapahiwatig na dapat kasama rin si Sukjo sa kategoryang iyon. Nakakatawang sumagot si Sukjo sa komento ni Eugene tungkol sa pagiging pinakabata. Ngumiti siya at gumawa ng nakakatawang postura at mukha habang binabanggit ang kanyang mga taon ng karanasan sa SW. Pagkatapos, nagpalit ang eksena sa pagdating ng mga bagong recruit. Napansin ng mga bodyguard na mukhang mga baguhan ang mga bagong miyembro, at may napansin din silang mga dayuhan sa grupo. Nilinaw ng isang team leader na dahil sa mga kamakailang diskusyon, kumuha lang sila ng mga veteranong may karanasan ngayong pagkakataon. Ipinaliwanag niya na ang mga recruits ay dadaan sa ilang buwang pagsusulit, at sa simula ay hindi pa sila itatalaga sa pagbabantay sa mga mataas na opisyal. Samantala namangha naman ang mga bodyguard sa SW building sa ganda ng isang babae na bagong recruit, at makikita itong si Elise mula sa Forest Association. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang flashback kung saan naalala ni Elise ang pagtanggap niya ng kanyang misyon. Ipinaliwanag ng isang hindi kilalang tao sa kanya na ang SW ay isang mahalagang grupo na kailangang bantayan sa hinaharap. Inutusan si Elise na mag-infiltrate sa SW at maghintay ng karagdagang mga utos na sinisiguro sa kanya na ang kanyang mga kasanayan at pagkakakilanlan ay perpektong nakatago kaya't hindi siya madidiskubre ng SW. Bumabalik sa kasalukuyan, makikita si Elise na nagbuntong hininga na nagpapahiwatig ng kanyang pagmumuni-muni o pag-aalala. Ang team leader na mukhang nag-aalala at kasama ang lahat ng bodyguards na nakatayo sa likuran ay nabanggit na gusto ng mga miyembro na magkaroon ng welcome party para sa mga bagong recruit. Iba ito sa mga nakaraang pagtanggap ng mga bagong recruit, at desidido ang mga miyembro, kaya wala nang magagawa ang mga leader. Ang isa pang team leader, na nagbuntong hininga rin, ay tumawag sa lahat na magtipon at inanunsyo ang pagsisimula ng welcome party. Inutusan niya ang lahat na sumunod sa kanya papunta sa gym para sa kaganapan. Si Eugene, na may nakakatuwang ekspresyon, ay nagtanong, ano ba ang welcome party? Ang tanong na ito ay nagdulot sa lahat ng bodyguards na tumingin kay Eugene ng tahimik, marahil ay nagulat o natuwa sa tanong. Lahat ng bodyguards na nakangiti ay kumakausap kay Eugene. Binibigyang diin nila ang kahalagahan ng pagpaparamdam ng init sa mga bagong dating.
Kinikilala nila na maaaring balisa at malungkot ang mga bagong recruit sa bagong kapaligiran at hindi pa sila nakaka-adapt. Imunungkahi ng mga bodyguards na bigyan sila ng mainit na pagtanggap upang makatulong na kalmahin ang kanilang mga nerbiyos, at tumatawa sila habang pinag-uusapan ito. Sumagot si Eugene ng simpleng okay, na tila naunawaan niya ang sitwasyon. Si Sukjo, samantala, ay nagpakita ng mukhang nag-aalala ngunit nakakatawa. Ang mga bodyguards, na patuloy pa ring nakangiti, ay nagbibiro na nagpaplano sila ng isang group meeting bilang bahagi ng pagtanggap. Ang biro na ito ay nagdulot ng sandaling katahimikan, kung saan lahat ng bodyguards ay nakangiti at nakatingin kay Eugene, malamang ay nagpapahiwatig ng halo ng humor at pagkakaisa sa kanilang pakikipag-ugnayan. Tila maling naintindihan ni Eugene ang kalikasan ng welcome party, at nagtanong kung ito ba ay ang karaniwang ginagawa. Seryoso ang mukha ni Eugene habang iniisip na hindi bihira ang ganitong uri ng welcome party kahit dito. Ang mga bodyguards, na nadismaya sa hindi pagkaunawa ni Eugene, sabay-sabay na sumigaw ng hindi yun. Samantala naglipat ang eksena sa SW Training Facility. Imungkahi ng team leader na magsimula sila sa isang pisikal na labanan. Sinabi ng isa sa mga bodyguard na dahil lahat ng recruits ay may karanasan, dapat silang dumiretso sa pangunahing laro, na ipinahihiwatig na hindi dapat mahirapan ang mga recruits sa pisikal na bahagi ng pagsasanay. Tahimik na pinagmamasdan ng team leader ang mga rookies. Samantala, si Elise, na naroon din, ay pinagmamasdan sina Eugene at Sukjo, at nag-iisip. Nagtataka siya sa pagkakita ng mga batang mukha, at nagtatanong sa sarili kung bakit ang SW, na kilala sa pagiging nasa pinakamataas na antas sa bansa, ay gumagamit ng mga batang individual para sa trabaho sa seguridad. At isang bodyguard ang lumapit sa gitna at inanyayahan ang mga bagong recruit na sumali sa pisikal na laban, sinasabi na sinuman ay pwedeng sumali. Isang rookie ang nagboluntaryo na siya ang unang lumaban, ipinapakita ang kanyang kasigasigan. Bago magsimula ang laban, nagbigay ng paalala ang team leader na nasa gitna. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng pag-iwas sa sensitibong mga parte ng katawan, at huwag maging sobrang agresibo sa kanilang mga atake, na nagpapahiwatig ng pangangailangan sa kaligtasan at kontrol sa pagsasanay. Sumagot ang isang bodyguard ng simpleng o, habang ang rookie na nagboluntaryo ay nanatiling tahimik, abala sa pag-aayos ng kanyang gloves. At biglang sumugod na ang bodyguard patungo sa rookie na unang nagboluntaryo at nagtangka ng suntok, ngunit mahusay itong naharang ng rookie. Gumanti ang rookie, naglunsad din ng suntok sa bodyguard. Nagpatuloy ang laban, kung saan pareho nilang naharang ang atake ng isa't isa. Umabot sa rurok ang laban ng matagumpay na matumba ng bodyguard ang rookie sa lupa, at akmang susuntok, ngunit biglang pinigilan ng team leader, na nagsasabing tama na. Sumunod agad ang bodyguard sa utos ng team leader, tumayo at sumigaw ng tagumpay, itinaas ang kanyang kanang kamay. Ang pagpapakita ng kanyang husay ay tinanggap ng ngiti, at pagmamalaki mula sa ibang mga bodyguard. Samantala si Elise, na nakatayo kasama ang hanay ng mga rookies, ay tahimik na pinagmamasdan ang pagsasanay. Iniisip niya na magagaling naman pala ang mga bodyguard. Dahil sa kumpiyansa, nagboluntaryo siyang lumahok sa pisikal na labanan. Bago siya lumapit, nagplano si Elise sa kanyang isip. Balak niyang magsimula ng hindi masyadong kapansin-pansin para hindi masyadong magdulot ng atensyon, at nagdesisyon na piliin ang pinakamahinang mukhang tao para sa mabilisang tapos na nagpapahiwatig ng kanyang nais sa pagiging maingat at epektibo. Nang magboluntaryo siya, lahat ng bodyguard ay ngumiti, ipinapakita ang kanilang excitement at kuryosidad kung paano lalaban si Elise. Sinabi ni Elise na alam niya ang reputasyon ng SW bilang pinakamahusay at idineklara niyang nais niyang munang tayahin ang sitwasyon. Pinili niyang makipaglaban sa isang partikular na individual, itinuro niya ang isang tao sa karamihan. Ikinagulat ng team leader ang desisyong ito, lalo na nang malaman na si Eugene ang tinutukoy ni Elise. Si Eugene, sa kabilang banda, ay nanatiling tahimik at walang ekspresyon, nakatingin kay Elise. At sabay-sabay naman na nag-react ang mga bodyguard na may pagkagulat at aliw sa matapang na desisyon ni Elise na hamunin si Eugene, na itinuturing nilang final boss. Nakangiti sila, ngunit iniisip nila sa kanilang sarili ang hindi inaasahang pagpili ni Elise. Ang kanilang mga iniisip ay nagpapakita ng kanilang pagtataka kung bakit agad nahaharapin ni Elise ang pinakamalakas na kalaban, lalo na at ang intensyon ay mag-obserba muna sa sitwasyon.
Sa eksena na ito, nakatakda si Elise na makipag-sparring kay Eugene. Habang naghahanda, iniisip niya ang isang nakaraang pangyayari tungkol kay Anna na sinubukang mag-infiltrate sa parehong lugar bilang isang espiya ngunit nahuli ng mga bodyguard ng SW. Habang nag-iisip at pinagmamasdan ang ibang mga bodyguard, nagpasya si Elise na manatiling undercover at umangkop sa kapaligiran ayon sa kanyang mga tagubilin. Napansin niya na may mga bodyguard na tumitingin sa kanya na may nag-aalalang ekspresyon na iniisip niyang pag-aalala para kay Eugene. Sinabi ni Elise sa sarili na hindi niya dapat masyadong bigyang pansin ito, marahil para mapanatili ang kanyang pagkukubli at hindi magdulot ng hinala tungkol sa kanyang tunay na intensyon. At nagumpisa na ang laban, si Elise ang unang umatake na may mabilis na suntok patungo kay Eugene, na mahusay na naharang ito at gumanti ng isang malakas na suntok, na ikinagulat ni Elise sa lakas nito. At nagpatuloy ang laban nang biglang itumba ni Eugene si Elise sa lupa. Kahit na nadapa, sinubukan ni Elise na gumanti gamit ang kanyang siko, ngunit nagawang pigilan ito ni Eugene na nagresulta sa kanilang parehong pag-atras sa isa't isa. Habang nagaganap ang palitan ng suntok, iniisip ni Elise sa kanyang sarili, sinusubukang unawain ang sitwasyon. Napagtanto niya na bihasa si Eugene sa labanang malapitan na ikinagulat niya. Samantala, nananatiling tahimik lang si Eugene sa buong oras. At mabilis na ipinagpatuloy muli ni na Elise at Eugene ang kanilang matinding labanan. Nakakita si Elise ng pagkakataon para umatake at nagtangkang suntukin si Eugene na nagdulot ng tensyon sa mga nanonood. Subalit, mahusay na naharang ni Eugene ang atake ni Elise, hinawakan ang kanyang kamay at mabilis itong pinihit. Sa kanyang isipan, kinilala ni Elise na higit pa sa antas ng isang apprentice ang kakayahan ni Eugene sa pakikipaglaban. Bilang tugon, ginamit ni Elise ang kanyang siko para makawala sa hawak ni Eugene. Habang umatras si Eugene, dahil sa epekto ng atake ni Elise, sinamantala niya ang pagkakataon upang sugurin si Eugene. Ngunit napansin niya na may paparating na suntok mula kay Eugene at agad itong inilagan sa tamang oras. Kinilala ni Elise ang kasanayan ni Eugene. Napagtanto niya na si Eugene ay isang mahusay at tunay na mandirigma na higit sa kanyang inaasahan. At umabot sa sukdulan ang sparring match sa pagitan nina Eugene at Elise kung saan pareho silang umatras, na ikinagulat ng lahat sa paligid dahil sa intensidad ng kanilang labanan. Napansin ng team leader ang tumitinding init ng laban kaya napagdesisyonan niyang itigil ito, na sinasabing masyado nang umiinit ang sitwasyon. Pagkatapos marinig ang utos ng team leader, nagkaroon ng sandaling pagkilala at respeto sa isa't isa sina Eugene at Elise bago tuluyang umalis si Eugene sa gitna. Habang pinapanood ni Elise si Eugene na umaalis, nagmuni-muni siya tungkol sa kanyang sariling kasanayan sa pakikipaglaban. Naunawaan niya na kahit hindi siya ganap na bihasa sa mga tungkulin ng seguridad, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi kulang kumpara sa kanilang mga agent. At kinilala niyang hindi basta-basta gwardiya lang si Eugene sa SW, kundi isang may mataas na kasanayan. Sa puntong ito, biglang lumitaw sina Yuna at Shinjae, na nagpahayag ng pagkamangha sa kanilang nasaksihan. Kinilala ng team leader at personal na bodyguard ni Shinjae ang kanilang pagdating. Napansin ni Shinjae ang nangyari pagkatapos ng matinding sparring match, at nagkomento tungkol sa magulong sitwasyon, nagtatanong kung ito ba ay welcome party para sa mga bagong recruit. At kinumpirma ito ng team leader. Nagpahayag si Shinjae ng pagkagulat sa nakitang pagharap ng isang tao kay Eugene sa ganoong paraan, na ipinapahiwatig na ito ay hindi pangkaraniwang pangyayari. Pagkatapos, kinausap ng team leader si Elise, pinupuri ang kanyang kasanayan sa martial arts na naipakita kahit sa simpleng sparring match lang. Kinilala ng team leader na bagaman kulang si Elise sa malawak na karanasan, ang kanyang trabaho sa industriya ng seguridad ay isang mahalagang dahilan para magkaroon siya ng mataas na inaasahan kay Elise. Naging interesado si Shinjae dahil sa sinabi ng team leader na nagdaragdag ng elemento ng pagkilala at posibilidad ng mga susunod na pangyayari o pakikipag-ugnayan. At agad naman napansin ni Elise si Shinjae at kinilala ito bilang apo ng chairman ng SW. Iniisip ni Elise sa sarili na tila pamilyar si Shinjae sa lugar, at mahalaga siya bilang isang pangunahing figura sa SW. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa pagtatapos ng training session. Nakikipag-usap si Eugene at ilan sa mga bodyguards. At sinamantala naman ni Elise ang pagkakataon, lumapit siya sa kanila at nagpakilala kay Eugene. Sinabi niya ang kanyang pangalan ay Elise.
Samantala nagpakilala din si Eugene at nakipagkamay kay Elise. Humanga si Elise sa kasanayan ni Eugene, tinanong niya kung gaano nakatagal itong nagtatrabaho bilang bodyguard sa SW. Sinabi ni Eugene na 6 na buwan na mula nang simulan niya ang kanyang on-site training. Nagulat at nagtaka si Elise nang malaman na nasa field training pala si Eugene. Kinumpirma ito ni Eugene na nagtulak kay Elise na mag-isip sa loob-loob niya. Pinag-iisipan niya kung ibaba ang kahulugan ng field training sa SW kumpara sa kanyang pagkakaintindi, at nagtataka siyang malaman na si Eugene pala ay hindi pa certified na bodyguard ngunit sumasailalim pa sa training. Nagulat din si Elise nang malaman niya mula sa isa sa mga bodyguard na si Eugene, sa kabila ng kanyang kahangahangang kasanayan, ay isang high school student pa lamang. Ang bagong impormasyong ito ay nagbigay sa kanya ng sorpresa, na nagdagdag ng isa pang dimensyon sa kanyang pag-unawa sa papel ni Eugene sa SW. Pagkatapos, lumipat ang eksena kina Eugene at Yuna na naglalakad sa kalye. Casually silang nag-uusap tungkol sa personal na bagay, partikular na tungkol kay Yongchan, na nag-uumpisa ng YouTube channel at nag-upload ng mga video ng kanilang team projects. Habang naglalakad, may naramdaman si Eugene at lumingon siya sa isang sulok, ngunit wala siyang nakita dahil si Elise, na lihim na nanonood sa kanila, ay nagawang magtago sa tamang oras. Habang nagmamasid mula sa kanyang taguan, pinagnilayan ni Elise ang sitwasyon. Naisip niya na ang pagiging magaling na bodyguard ay hindi lang tungkol sa kasanayan sa pakikipaglaban. Ito ang nagtulak sa kanya na maunawaan na ang on-site training ni Eugene sa SW ay higit pa sa pisikal na labanan, na nagpapahiwatig ng mas malawak na saklaw ng pag-aaral at responsibilidad. Samantala tumanggap si Elise ng tawag mula sa isang hindi kilalang tao tungkol sa kanyang misyon sa pag-infiltrate sa SW. Tinanong siya ng tumawag kung paano ang pag-usad ng kanyang pag-infiltrate at kung nagtagumpay na ba siya. Iniulat ni Elise na wala pa namang problema sa kanyang pag-infiltrate. Inutusan siya ng nasa telepono na patuloy na bantayan ang mga pangunahing tauhan ng SW na binibigyang diin ang kahalagahan ng gawain ito. Nagtanong si Elise kung nais nilang ipagpatuloy niya ang isang naunang misyon, ngunit sinabi ng tumawag na tapos na ang misyong iyon at wala nang karagdagang misyon sa ngayon. Sinabihan si Elise na magtuon lamang sa pagmamasid at pag-infiltrate. Ipinaabot niya ang kanyang pag-aalangan, sinasabing hindi siya isang undercover agent. Mariing sinabi ng tumawag na tinawag siya sa pangalan, na ito ay isang utos at binalaan si Elise na huwag silang bigin. Bagamat may pag-aalinlangan, kinilala at tinanggap ni Elise ang utos, na nagpapakita ng kanyang pagtatalaga sa misyon sa kabila ng kanyang mga agam-agam. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.